Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Proseso ng consolidation sa mga PUJ at UB Express sa buong bansa, muling binuksan ng DOTR. Yan ang MBC TV Network News ni Val Gonzales. Muling binuksan ng Department of Transportation ang aplikasyon para sa consolidation ng mga public utility jeepney at UB Express operators sa ilalim ng Public Transport Modernization Program o PTMP. Layunin ng programa na mapabuti ang serbisyo sa publiko at matugunan ang mga issues sa transportasyon. Sa Department Order na permado ni Transportation Secretary Vince Dizon, maaaring mag-apply ang mga operator na hindi pa nakakapag-consolidate dati at may mga unit na nakarehistro sa Land Transportation Office para sa taong 2023 o 2024. Pwedeng mag-apply ang mga operator na may pending motion to accept consolidation o application for consolidation. Ang mga Provisional Authority o PAs na ibibigay sa mga operator ay magiging valid sa loob ng isang taon at pwedeng i-extend o i-renew depende sa guidelines na ipapalabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Pero giit ng ahensya, dapat sumunod ang mga operator sa mga pulisiya ng DOTR at LTFRB at makapasa sa roadworthiness test ng mga Motor Vehicle Inspection System o MVIS ng LTO. Una nang nagtapos ang deadline para sa consolidation noong Nobyembre ng taong 2024. Pero sa ambos interview ng media, sinabi ni LTFRB Chairman Chofilo Guadis III na inalis na ang deadline para dito. Effective na po ito next week, May 14. And then, wala po itong deadline. Unlike in the previous industry consolidation, naglagat ng deadline ang DOTR. For this one, there are no deadlines to give them ample time. But definitely po, may cut-off time po ito later on. But we are not restricting ourselves with a self-imposed deadline. Tatansyahin muna namin kung ilan na po yung nag-consolidate from among the 15% na hindi sumama. And then pag substantial na po, then we will eventually put a closure to the first phase of the industry consolidation. Batay sa report ng regulatory agency ay nasa 86% na ang consolidated habang 43% dito ay kumpleto na ang kanilang mga dokumento. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pag-deploy ng medical teams sa mga polling hubs, ipinanawagan dahil sa matinding init. Nanawagan si Party List Congressman Wilbert Lee sa Commission on Elections at Department of Health na tiyakin ang paglalagay ng sapat na medical teams sa mga voting precinct sa darating na halalan, kasunod ng matinding init na nararanasan sa bansa. Ayon kay Lee, mahalagang may mga doktor at nurse sa mga presinto upang agad na makatugon sa mga botante ng maaaring tamaan ng heat stroke, lalo na ang mga senior citizen, PWDs, buntis, at may iniindang sakit. Hinimok niya ang COMELEC at DOH na palakasin ang koordinasyon sa local government units at Philippine Red Cross upang mapalakas ang on-site medical response. Pinayuhan din ito ang mga botante na magsuot ng magagaan at preskong damit, uminom ng maraming tubig, at magdala ng payong o sombrero para sa proteksyon laban sa araw. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition.